Samantala, nanawagan naman ang Department of the Interior and Local Government sa mga local government units, lalo na sa Metro Manila, na mahigpit na ipatupad ang water conservation measures. Magtipid ng tubig para maiwasan daw ho ang supply interruption sa gitna ng matinding init at epekto pa rin ng El Nino. Inatasan po ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga local chief executives na gumawa ng regular monitoring ng water meter at mag-ulat ng leaks sa water service provider kaugnay o kasunod ng bumababang water level sa Angat Dam. Inatasan din ni Abalo sa mga LGU na tiyaking may hiwalay na meter ng tubig ang mga tanggapan ng pamahalaan para mas madaling ma-monitor ang konsumo at posibleng leak at para ma-maximize din ang rainwater harvesting facility at i-promote ang water catchment system sa mga residential area. Inaasahan din ho ng mga LGU na magsasagawa sila ng malawakang information, education at communication campaign sa water conservation measure para mapataas ang kamalayan at mahikayat ang mga mamamayan na makilahok sa pagtitipid ng tubig. Pinapayuhan din ho ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang local disaster risk reduction and management fund, yung pondo ho dyan, ha? Para sa gastos kung kailangan. At maipatupad ang ganitong mga gawain. Nanawagan din si Abalos sa mga building administrator. Oy, tingnan nyo naman yung mga leak at yung mga faulty pictures, lalo na sa mga toilet. Ang problema, hindi nyo naman tinitingnan eh. Bakit namin alam? Kasi yung toilet, ang baho. Diba? Sa mga tanggapan ng gobyerno, no? Naku, wala ho tayo mapuntahang tanggapan ng gobyerno na malinis, maayos-ayos yung mga toilet. Grabe, naglilik nga. Ang dami ko nakikita niyan. Tulog na tulo eh. Hinimok ho ang publiko na muling gamitin ng tubig sa paglalaba para ipaglinis ng sahig, mag-flush ng toilet at maidilig sa halaman. Kaya problema yata pagka maraming sabon, baka mamatay yung halaman ninyo. Inirecommend na din ang paggamit ng washcloth o yung tabo imbis na hose para ho maglinis ng sasakyan. Basahan.